nakakahiya pala talaga si Kiko Pangilinan, no? Nuknukan pala talaga ng bobo itong si Kiko Pangilinan, ano? Na hindi niya naiintindihan na ah, itong si, kasi tinawag na Chinador tinawag na Chinador itong si Cayetano. So, yun na ni Cayetano yan. So, sinagot ni Cayetano. Ito si Llamas kasi, si Llamas ang nagpasimula niyan Tapos nung sinagot ni Cayetano yan, ito palang si Llamas, putang ina nito. Noong panahon pala ni Pinoy, kasi gabinete yan ni Pinoy si Llamas, yung mukhang itlog na bulok, na pati yung ipin, puro kesong puti. O, yan si Llamas. Ano yan? Dating gabinete ni Pinoy. Hindi rin siya masaya. Oo, hindi rin siya masaya sa pamumuno ni Pinoy in terms of yung kanyang foreign policy. So yung kanyang mga decisions against China and yung mga Scarborough Shoal and all. Hindi rin siya pabor. So lumapit siya kay APC at sinabi niya nga na hindi siya masaya doon. So si Alan Peter Cayetano helped him na ikaw ang kumausap ka sa China. Bibigyan ko kayo ng avenue para maayos nyo yung mga mga problema at sigalot nyo dyan. So, and ngayon, sinasabihan nito ni Llamas, ito si Alan Peter Cayetano na isang traidor sa Pilipinas at Chinador. So in-expose ni Cayetano itong si Llamas na opportunistang balimbing ka, OB. Official business and opportunistang balimbing, sabi niya. Balimbing daw itong si Llamas dahil nga noong panahon, lapit ng lapit sa kanya, and then ngayon, tinitira na siya. Ang sagot lang ni Llamas dito is, natawa daw siya ng mga 10,000. Sabi ko nga, putang ina mo talaga Llamas, bobo ka. Kung yan lang ang pangbanat nyo kay Cayetano, yung 10,000 na yan, 10,000 kada pamilya. Di ba pinaliwanag ko na yan sa inyo? Yung 10,000 kada pamilya na yan, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung may pandemic, ipinanukala yan ni Cayetano. Sinuggest niya yan. Sabi niya, may pera naman ang Pilipinas Magbigay na lang tayo ng 10,000 kada pamilya para makabawi dito sa epekto ng pandemya. So, ginagamit na nila yon na 10,000, boy, 10,000 and all. Pero alam nyo ba, nung nanalo si Bongbong, ginawang batas yan or ipinanukala yan ni Cayetano, yung 10,000 na yan, bawat pamilya. Alam mo ba, na inekis kagad dyan ng Department of Budget and Management, DBM Secretary, and ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Inekis nila yan, yung 10,000 na yan, 10,000 per family. Inekis nila yan dahil wala daw silang pera. Wala daw tayong pera, nagre-recover pa lang tayo. Yung pala, poke ng ina niyan, kaya pala sila hindi nila inapprove yung 10,000 kada pamilya kasi nanakawin nila yung pera ng taong bayan. Nanakawin pala nila yung putang inang hayop na flood control projects natin. At hindi lang yan, again, yung flood control scandal, it's just a tip of the iceberg. Napakarami pang mga procurement contracts at mga kontrata na pinapasok ng gobyerno na pera ang pinag-uusapan, hindi pa natin nakikita lahat yan. Nandito pa lang tayo sa DPWH. Napakarami ng ahensya ng gobyerno na nagdi-disburse ng pera para sa mga proyekto at nagpapabid para sa mga proyekto nila. Hindi pa natin nakikita yan. Nandito pa lang tayo sa flood control projects. Bilyon-bilyon, daan-daang bilyon na yung ninakaw sa atin. Paano pa pag hinanap natin yung iba? Sa customs, sa agriculture, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, sa Department of Education, lahat yan. May mga projects yan, may mga procurement yan, may mga bidding yan. Putang ina, napakarami. Kung may corruption dito sa DPWH, malaki rin yung corruption dyan. So ito, isang part lang to ng corruption. 10,000 kada pamilya. Gusto ni Cayetano na maibigay at may isa batas. 10,000 kada pamilya, may isa batas, pirmahan mo Bongbong Marcos para maibigay natin sa tao. Ang sabi ng gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi kaya dahil wala tayong pera, wala tayong pangtustos dyan. Pero 25 billion ang kinita nila. Isang taon lang to, 25 billion ang kinita nila sa mga flood control projects ayon kay Zaldico. O imagine. So nagagalit kayo kay Cayetano doon sa 10,000 niya
yung pinangako niyang 10,000, putangin na nyo, hindi nyo kasi naiintindihan ang trabaho ng mga senador. Ang trabaho ng mga senador, magpanukala. Yang panukala na yan, kaya nga sinasabi natin na dito sa flood control projects, may kasalanan talaga dyan na malaki itong si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi nga, yung panukala, maraming salamat sa mga nagpapadala ng stars, mabuhay kayo. Yung panukala, hindi yan magiging isang batas kung hindi pipirmahan ng presidente. Kaya nga, doon sa 10,000 per family na ipinangako ni Cayetano, sisihin natin dyan si Bongbong. Bakit? Ipinanukala yan ni Cayetano, dinecline, inekis ni Bongbong yan dahil wala daw pera So kung hindi nyo man natanggap yung putang na yung mga patay, gutom kayo sa pera, kung hindi nyo natanggap yung 10,000 ipinangako ni Cayetano, sisihin nyo si Bongbong dahil hindi niya yan pinirmahan. Dininay nila yan. Gumawa ng panukala si Cayetano dyan, hindi kayo pumayag. Tapos ngayon, gagamitin ninyo. Ito silya, mas gagamitin mo ngayon 10,000 na yan, bobo. May 10,000 sana tayo kada pamilya, buwan-buwan, o hindi nang buwan-buwan. 10,000 kada pamilya na ibibigay sa buong Pilipinas kung pinirmahan lang ni Bongbong yan. Kaya nga doon tayo nagre-react noon Kaya mo ba hindi pinirmahan yung 10,000 kada pamilya na ayuda na ibibigay ng gobyerno sa mga tao? Kaya mo ba hindi yan pinirmahan? Kasi si Cayetano ang author niyan, si Cayetano nag-endorse niyan, si Cayetano nagpanukala niyan. Kasi namimigay sila ng pera sa ayuda, sa AKAP, AIX, MAIP. 'Di ba? Bakit? Parehas lang din naman yun Bakit wala kang pera doon sa 10,000 kada pamilya ni Cayetano, pero may pera ka para doon sa AKAP, AIX, MAIP, tupad? Ibig sabihin, kasi nga, yung AKAP, AIX, tupad na yan, mga politikong makikinabang dyan. Versus kung yung 10,000 ayuda, inapprove ni Bongbong, di ang bango ni Cayetano nun. Ang galing talaga ni Cayetano. Nagkatotoo yung 10,000 kada pamilya. Hindi yan mapipirmahan. Hindi yan napasakamay ng mga Pilipino, yung 10,000 kada pamilya na yan dahil hindi naman pinirma ni Bongbong yan So ngayon, doon sa mga nagsasabi ng 10,000 kay Cayetano, putangin na ninyo, kaya nyo bang batikusin si Bongbong? Bakit hindi niya pinirmahan yung panukalang 10,000 kada pamilya ni Cayetano? Okay nang ina ninyo, mga tarantado kayo. Kaya itong Llamas na to, bobo, hindi niya nasagot yung balik sa kanya sa pagtawag niyang senador kay Cayetano. Bagkos nag-ad hominem siya. Ganyan, kawalang utak yung mga putang ina mga dilawan na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sinusuka na yung mga dilawan na yan Di ba? Sinusuka na yung mga hudas na mga pulahan na yan, mga pinklawan na yan katulad ngayon, etong kay Senator Bong Revilla. Itong si Senator Bong Revilla, mga bossing, ay nakakulong ngayon. Si Senator Bong Revilla, siya mismo ang kusang sumuko. Kasi, sabi ko nga sa'yo, kung ikaw may kasalanan ka, para kang si Atong Ang, tatakas ka na. Kung ikaw may kasalanan ka na, marami ka naman pera. Katulad na sinasabi niyo, ang binibintang niyo kay Senator Bong Revilla, marami siyang pera. Kung marami siyang pera, capable siya magtago. Kung si Arnie Teves noon, nagtago. Di ba? Hindi ko sinasabi may kasalanan pero sinabi ko lang na nagtago. Si Ping Lacson noon, nagtago. Si Atong Ang ngayon, nagtatago. Si General Bantag, nagtatago. May kasalanan na wala, nagtatago. Kasi sabi nila ang sabi, yan yung famous line ni Remulla na a flight is a sign of guilt. Diba? So, nagtatago. Si Zaldico, nagtago. Alam nila na makakasuhan sila. Alam nila na makukulong sila. Alam nila na no bail. Pero nagtago. Kaya nagtago sila. Ito si Senator Revilla, sumuko siya. Kung ikaw, alam mo sa sarili mo na mataas yung chances na makukonvict ka kasi nagnakaw ka, hindi ka susuko. Sumuko yung tao Siya mismo yung nagpresenta sa sarili niya. Kasi alam niya, wala siyang ginawang masama Mantakin mo naghihiring pa lang sa Senado. Lumabas pa lang yung pangalan niya. Bigla na siyang tinrabaho. Sabi ko nga sa inyo, si Remulla, taga Cavite. Si Lacson, taga Cavite. Si John Vic Remulla, taga Cavite.
yung DOJ, taga Cavite. O di, alam mo na talagang tinitira lang nila si Revilla dahil sa politika. Dahil ang mga Revilla, yung mga anak niya, oo, ang lalakas nilang mga politiko sa Cavite. Napakalalakas nilang mga politiko sa Cavite. Kaya ang gagawin nila, yung tatay, yun ang hihilain nila dahil yun yung walang posisyon eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, natalo yan nung eleksyon, hindi dahil natalo siya, kundi talagang nilaglag siya dahil siya ang gagamitin dito sa flood control scandal na ito. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.